Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan ko, anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. And today is December 22, Tuesday yan. And it is the 4th week of Advent. Nako, 3 araw na lang po, no? And ang barkada ko ngayon sa booth, isa lang po. So dalawa lang kaming magkabarkada. Pero kayong nakikinig, of course, kasama namin sa barkada kay Kristo. Yan. At ganun din po si Father Pep, wala pa rin ngayon dahil talagang tinatapos niya yung mga simbang gabi niya sa mga ganitong oras. Okay, sige, magpakilala muna po ang kasama ko sa booth, si Brother Charles, na talagang tinulungan kami ng husto ngayong simbang gabi. Magandang gabi po mga kaibigan at kabarkada kay Kristo. Mamimiss niyo po si Sister Rose ngayon, no? Oo, dapat siya, nandito Tuesday. ang Tuesday Girl natin. Pero may activity po yata sila kaya tumawag kay Sister Zon. At nakapitong araw na tayo, Sister Son, sa simbang gabi. Okay, ang bilis. Hindi ko na malayan 2 simbang gabi na lang. And then, pagdiriwang na natin ang kapanganakan ng ating Panginoon. At hindi lang natin inaalala ang pagkasilang ni Hesukristo, kung hindi ito ay ginugunita rin natin ang araw ng kaligtasan. No? Dahil sa kanyang pagkasilang, ang ipinangakong kaligtasan ay ating matatamo. So, isang oras po ang ating pakikipagtalakayan, kwentuhan at pagninilay sa salita ng Diyos. Sana po wag ninyong ilipat sa ibang radio station ang ating programa ngayon, Barkadahan kay Kristo, 91.9 Bright FM. Okay, at napakaganda ng gospel natin ngayon, Brother Charles. It's full of joy. Yes. No, na talagang siguro tayong mga nalulungkot kalimutan muna at masaya po ngayon ang gospel natin. No? Mamaya po babasahin ko para sa inyo. Okay, sige, Brother Charles, ibigay na natin ang mga text line numbers. Para po sa ating pakikipagtalakayan, kung kayo po ay smart subscribers, ito po ang ating number, 0918-351-8282, 0918-351-8282. At para po sa mga gumagamit ng Globe, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Okay, at kung gusto niyo naman pong sumali ulit sa Connect Katekista Program, i-type lang po ninyo ang REG space, ang pangalan nyo, and then slash yung address nyo or parish or school. At dito po nyo padala 0927-891-0966, 0927-891-0966. Kung gusto niyo man pong manood sa internet, nasa live streaming po kami ng www.ustream.tv. Then search po ninyo yung Bright FM 91.9. Yung mga nakaraang episodes naman po nasa Facebook account name Barkadahan kay Kristo Pampanga. And po, thank you kay Sister Zon Basco at kay Ronnie Pascual for maintaining these 2 programs po. Okay, sige po, umpisahan na po natin. Ang gospel ngayon ay yung pwede bang sabihin sikat o well-known na awit, no? The Magnificat sa Tagalog po. Sa English, sa Tagalog, ang awit ng pagpupuri ni Maria. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala
dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng salinlahing may takot sa kanya. Pinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Nilito niya ang mga may palalong isip. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod at hindi niya kinalimutang kahabagan ito, tulad ng kanyang ipinangako sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa lahi nito magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan bago siya umuwi. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay, ayan nga, the Magnificat. Sige, Brother Charles, bigay mo muna yung insights mo at mamaya pag-usapan din natin kung ano lahat ang nilalaman ng Magnificat. Okay po. Tayo pong mga Pinoy ay mahilig kumanta, no? Oo nga. Oo. Mahilig tayo sa musika at napakaraming mga kanta ang na-compose, no, na mga original Filipino music, maliban sa mga banyagang kanta na kinahihiligan din nating pakinggan, no? At hindi lang yung mahilig tayong makinig sa musika, pero mahilig din tayong kumanta, no? Oo. Sinong favorite singer mo, Brother Charles? Marami. Ako si Jose Marichan. At syempre, iba na yung genre natin, no? Oo. Oo nga eh. Iba yung sa mga kabataan. O, sige. So, 7 kaming magkakapatid, Sister Son. At di naman kami yung di naman kagandahan yung boses. Hindi sintonado. Pero nakakakanta. Pero yung isa naming kapatid, yung kuya kong namatay na, siya ang medyo sintonado, no? Pero siya yung mahilig kumanta. At alam na alam mo sa ugali ng kuya kong ito kung siya'y masaya. Siya'y kumakanta. At hindi lang kumakanta, kung minsan parang sumisipol. Papasyok ya nga da po. Kabang magobraya, pasyok ya. So, sa pakikinig lang at pag-observe sa kanya, alam na alam mo kung siya'y masaya, no? At parang ito rin ang nangyari sa Mahal na Birhen. Oo, yan nga, no? Dahil sa kanyang tuwa, sa kanyang saya, siya ay umawit ng papuri sa ating Panginoon. Kahapon kasama natin sina Brother Pat at Sister Sol, no? At ang nabasang ebanghelyo ay yung pagdalaw ng Mahal na Birhen sa kanyang pinsan na si Santa Isabel. So ang pinagnilayan natin kahapon ay yung pagdalaw ng Birhen at nung makita siya ng kanyang pinsan na si Santa Isabel, parang sa galak niya, binati niya ang Birhen Maria. At sabi niya, "Blessed are you among women." So parang pinarangalan ni Isabel ang kanyang pinsan. Pero hindi po nagtapos doon, no? Upon hearing the greeting of her cousin Elizabeth, para bang ang Birhen, itinuon niya tayo sa Panginoong Diyos. Instead na tanggapin niya yung papuri ng kanyang pinsan na si Santa Isabel, ang papuri at parangal na binibigay sa kanya ay idinirect niya sa ating Panginoong Diyos. Kaya sabi niya, because of all her beautiful experiences, pinarangalan ng Mahal na Birhen ang Diyos sa pamamagitan ng pagsabi na, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos na aking tagapagligtas." Yun yung unang-una, di ba? Yun yung unang-una ng kanyang hymn, ng kanyang kanta. Siguro, ang aking personal na reflection ay
ganyan din ba kaya ako? Mm-mm. Or dahil kaya sa aking pagkatao kapag ako'y pinupuri ay lumalaki ang ulo ko. Kasi napakasarap na pakinggan ang mga papuring binibigay, lalong-lalo na kapag meron kang achievement, no? So, nakakataba ng puso. Ay, oo, normal sa ating normal tao, sa no? atin, no? Pero sana dahil ang Panginoon ang siyang pinanggalingan ng lahat ng mga biyayang natatanggap natin, sana ibalik natin sa Kanya ang papuri. Oo. At yun ang karapat-dapat. Mm-mm. Hindi ko makakalimutan yung sinabi ng teacher namin, no? Mm-mm. Si Ma'am Jill Almandres. Kilala Ay, mo oo, siya, oo, no? oo. Sabi niya, kapag pinupuri nila kayo at nakakataba ng puso, sabi niya, wag naman, wag sarilin, wag maging selfish na aakuin lahat yung Oo, mga oo. parangal Yung na mga binibigay, parangal, no? oo. Kung hindi, i-share naman ninyo sa iba at i-share ninyo sa Panginoon. Tandaan ninyo, sabi niya, kaya may achievement kayo, may mga ibang tao na Oo, may ibang kasama tao kang, na ano. nag-push sa iyo Oo, for you to become a better person. Mm-mm. And lahat naman ng mga gift na tinanggap mo ay nanggaling sa Diyos. So give praise to God also. Oo. Sabi niya, wag tumaba ang puso. Tandaan ninyo, kapag tumaba ang puso, nagkakasakit kayo. Oo. And then sabi niya, wag lumaki ang ulo. Tandaan ninyo, this is a sign, para bang ginagamit lang po niyang symbolism. Kapag lumalaki ang ulo, ito ay simbolo ng sakit din. Oo. Yung tinatawag nating hydrocephalus, sabi niya. So sabi niya, do not forget our Creator, na ibalik sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri. Oo. And then, let us also be thankful sa mga tao na nasa paligid natin, na silang humubog sa atin para tayo ay maging mabuting tao. Okay, totoo yun, Brother Charles, no? Pagka pinarangalan tayo, number 1, talagang binigay yun ng Panginoon sa atin. Kung hindi binigay yun, hindi naman natin makukuha. It's a blessing from God. It's a grace, no? And then, hindi mo matatamo yung kung saan ka man ngayon without the help of your co-workers, no? Kasi hindi ka naman atlas o Superman na magagawa mo lahat ng trabaho. Yes, Meron tumulong sa inyo. May kasama ka, grupo kayo sa office, ganyan. So, totoo yung sinabi mo, no? Nasabi ni Brother Pat kahapon, di ba, yung balitang OFW, sabi niya, sabi niya, merong nanalong Miss Universe si Pia, na Pilipinas, sabi niya. And then, kanina sa news, merong para bang analyst, bakit daw nanalo yung candidate natin, si Pia, no? Then sabi niya, of course, nakita natin yung ganda, kagalingan, at pagpupursige ni Pia, sabi niya. Pero let us look at the total package, sabi nung analyst. May mga taong tumulong sa kanya sa pagsagot ng tanong, may taong nagbihis sa kanya, may taong tumulong sa kanya sa ibang bagay, and then ang mga mamamayan ay sinuportahan siya. So ganyan din siguro tayo, no? Kapag may achievement tayo, hindi natin solo ito. Kung hindi, galing din sa iba at galing sa Diyos. Parang yung din yung mga bawa sa pelikula, yung mga taong behind the cameras, diba? Kasi ang alam natin yung mga artista lang, pero merong behind the camera. Ang nakakalungkot lang sa mga pelikula, no, 'di ba? At the end of the movie, yung tinatawag nating credit, no, yung mga napakahabang listahan ng mga taong bumuo ng pelikula. Ang nakakalungkot lang ay napakabilis yung pagpapakita ng pangalan. Maliliit pa ang sulat. Maliliit pa yung sulat. Parang hindi na natin mababasa kung sino yung mga taong yon, no? Yung mga makeup artists, ganyan, pero ang laki ng contribution nila, no? Kaya lang, akala natin maliliit lang. Ako naman gusto kong mag-focus, Brother Charles, sa
kay Mama Mary nga, no? Kasi 2 araw na siya talagang pinag-uusapan. Although gusto ko ring mag-focus doon sa awit niya, sa hymn niya na punong-puno ng joy, ng thanksgiving, ng pasasalamat. Pero si Mama Mary bilang pinili ng Panginoon, no? Kanina nag-duty ako may sharing ako. Nag-duty ako sa sa Holy Rosary Religious Store. Tapos may dumating na pare, 77 years old na siya, retired. Isang Augustinian priest, Kapampangan siya. So Father Ed Santos. Yan. Nakipagkwentuhan sa akin, no? Yung niya, yung nag-aral pa siya bilang pare, ganyan, kinuwento niya, yung ang dami niyang alam na Latin words. Tapos, napag-usapan namin nga itong canticle. Sabi niya, ako ang gusto kong i-share dyan, sabi niya, ang mahal na ina na talagang tayong mga Kapampangan, sabi niya, nakafocus tayo sa pagiging ina niya, sa pagiging nanay niya, no? It's more on kahit na kung minsan nga, yun nga ang ginagawa nating pag-corona sa Virgen de los Remedios, sabi niya, actually, ang corona namana natin yan sa Spaniard, sabi niya, kasi ang mga Spaniards, sila, mga queen, ganyan, no? Yung pagiging queen ni Mama Mary. Pero kahit na kinokoronahan natin siya, sabi niya, still ang nasa isip nating mga Kapampangan ang pagiging nanay niya. Hindi yung pag-corona bilang reyna, sabi niya, hindi eksaktong yon, kundi nasa isip pa rin natin siya bilang nanay, sabi niya. Siguro nga, Sister Son, di ba, sa ating mga Kapampangan, ang bansag natin sa Virgen de los Remedios, sa ating salita, kahit canonically crowned image yung Virgen de los Remedios as patroness ng Pampanga, tinatawag natin siya as induning Kapaldanan. Yun nga Hindi natin tinatawag na reyna ng Kapaldanan, but induning Kapaldanan. No? Kaya totoo pala yung sinabi niya, yung pagiging nanay niya ang finokus natin. At maliban doon sa galak ng Inang Birhen, ako, Sister Son, nakikita ko pa rin yung pagpapakumbaba ng mahal na Birhen, yung humility niya. Dito sa awit talagang makikita mo yung humility niya. Magmula doon sa Annunciation, di ba, napili na siya na maging ina ng Diyos. Pero yung tinawag niyang, ang ginamit niyang salita ay the handmaid of the Lord. Handmaid. Ano ba ang intindi natin pag handmaid, di ba? Ikaw ay alipin ng Panginoon. Handmaid. Kung minsan parang yung katulong, tulong-tulong, di ba? Yung tigatulong, ganyan. Ganon ang natin, no? Yung tingin natin pag sinabing handmaid ka, parang assistant ka, ganyan, no? Parang pero yun nga ang ginamit na term. Yes, and then dito sa awit namang ito, instead na tanggapin niya yung parangal na binigay sa kanya, ibinalik niya sa Panginoon. That is a very good example of humility, no? Tayo po ba kaya ngayon ay napapractice pa natin ang pagpapakumbaba, no? So ito again, no, ito ay isang magandang halimbawa na pinamalas ng ating mahal na Birhen na dapat nating tularan. Kasi ang humility nga, Brother Charles, ang daling sabihin, pero talagang kailangan makikita mo talaga sa pagkatao ng isang tao, no? Hindi lang dun sa kasimplihan niya, kung hindi kahit sa mga ordinaryong bagay na ginagawa natin, makikita talaga ang pagka-humble ng isang tao. Yes. And then siguro muna natin yung canticle ni Mama Mary. 'Di ba, Brother Charles, ito dito lang sa Gospel ni Saint Luke makikita ito, no? Itong the Magnificat, no? At sabi mo nga kanina, nangyari ito nung bisitahan niya ang pinsan niyang si Elizabeth na
buntis din, no? At makikita din natin na ang Magnificat palaging recited to kahit na sa Western Christianity daw, no? Lalo na sa Liturgy of the Hour. Yes. So, panggabi siya, di ba? Yung evening prayer. Oo. Kasi yung kay Zechariah, morning prayer, no? So ito po, kahit na pala sa Lutheran, ginagamit din ito. We also call it Vespers, no, sa yung Magnificat kung saan natin nakikita. And sabi nga dito, even among Protestant groups. Ayan. At ito nga, collection of ito nga Magnificat daw po, isa sa 4 na hymns na collection ng early Jewish Christian canticles. Okay. Ano ba yung 4 na yon? Yung kay Zechariah, Benedictus ang tawag doon. Yung sa mga angels, Gloria in Excelsis. And then yung kay Simeon. Yung kay Simeon talagang alam na alam din natin. Ang tawag pala doon nung Dimitis, no? Yung canticle ni Simeon. So 4 po sila plus itong Magnificat. Yung Gloria ng mga angels, di ba, inadapt natin yan sa ating celebration of the Eucharist. Sa pagkatapos nating humingi ng kapatawaran sa mga pagkukulang at kasalanan natin, then we acclaim God, we praise God by praying or singing the Gloria, no? Glory to God in the highest, no? So siguro po napansin ninyo yung liturgy natin kapag panahon ng Adbyento, maliban kapag may solemnidad o kaya misa ng simbang gabi, parang itinabi muna ng simbahan yung pagkanta ng Gloria, di ba? Para sa pagkasuppress natin sa pag-awit or pagdasal ng Gloria, awitin natin ito ng may galak kapag pinagdiwang na natin ang kapanganakan ng ating Panginoon, no? Wherein we unite ourselves with the angels who sang the first Gloria. Yun naman pong kay Zechariah, nung mababasa din po natin yan sa Ebanghelyo ni Saint Luke. Ito po ay dinadasal sa Liturgy of the Hours, particularly sa Lauds, yung morning prayer. Sa morning prayer naman yan. And then yung kay Mama Mary, yung Canticle of the Blessed Virgin Mary, kapag Vespers naman or evening prayer. Evening prayer. And then yung kay Simeon, si Simeon po, siya yung isang personality na napakatanyag din sa ating kwento bilang mga Kristiyano. Siya yung tumanggap kay Jesus Christ noong inialay siya sa templo. Siya yung naghintay, isa sa mga taong naghintay na makita ang Panginoon na tagapagdala ng kaligtasan. At napakaiksi lang ng canticle niya, pero ito ay nagbibigay papuri sa Diyos at sabi niya na handa na siyang pumanaw dito sa mundo kasi nakita na niya ang sarili niyang mata, nakita niya ang ating Panginoon, ang kaligtasan. At ang Simeon's Canticle po ay dinadasal naman natin kapag night prayer na. Yung last prayer ng Liturgy of the Hour na bago tayo matulog. Napakaganda po, no? 4 na hymn no po sa Bible na dapat nating malaman at matutunan, no? Okay, naku, ang bilis ng oras, nakapag-overtime na tayo ng 3 minutes. Makinig po muna tayo ng isang napakagandang kanta. All that I am sings
rejoicing in my saving Who God. looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud of heart. Cast the mighty from their thrones And raises up the lowly one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God fills the starving with good things, the rich are left with empty hands. Protecting all the faithful ones, remembering Israel with mercy. The promise known to those before, and to their children forever. That I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord, on the wings of my Lord. Okay, nagbabalik po ang programang Barkadahan kay Kristo. Nagbibigay po kami ng reflection ngayon sa nabasang gospel kanina, Di Magnificat, no po, ang awit ng papuri ng ating mahal na inang Birhen. Yan, at kasama ko po sa booth si Brother Charles. In the meantime, magbabasa po muna ako ng mga text messages. From 3165, sabi po niya, Good evening, Among Pep and Sister Zon. Pakibati po ang mga faculty members ng St. Anthony Academy, Guagua, sina Ma'am Presi Tolentino, Ma'am Grace Cosme at si Ma'am Esmeralda Yalong. Magandang Okay. gabi po sa mga Gabi po, faculty members ng faculty. St. Anthony at Advanced Merry Christmas po. Ayan. Okay, another one po. Good evening, Sister Son. Wapin po pala, Alayo Iyamong Pep. Advance happy birthday to Father Aljim Tuazon on December 28. Yes, opo, Okay, si ang Father Aljim. Aljim po. Happy birthday, Among. Baka maging busy sila sa panahong ito, kaya advance greeting na po. Oo Pero nga. bukas, Sister Son, may malaking celebration. Malaki pero simple. Oo. Malaki because Apong Seto will be celebrating his sacerdotal anniversary, Oo. no? Mahigit 50 years na siya Mahigit bilang na, pare, 52 no? yata, sabi niya. 52, Ang Pep, oo. not sure, sabi niya, pero parang 52, sabi And niya. usually isama po natin ang ating Arsobispo Emerito sa ating mga panalangin, Oo, no? oo. So sacerdotal anniversary po niya, and usually po simpleng misa lang po ang iniaalay ni Apong Seto doon sa Benedictine nuns sa Mexico, no? Oo, taon-taon doon talaga siya nagse-celebrate. So ipagdasal po natin si Apo Seto at lalong-lalo na po yung kalusugan niya. Good health Yan. po for Apo Seto. Okay, continue ko po yung mga texters natin from 8427 sa ano ito, parang sa Pampanga Provincial Jail. Good PM po, maraming salamat po sa pagpunta nyo dito sa Pampanga Provincial Jail. Alam na may isa kaming kasama naglaslas dahil sa kalungkutan at walang dalaw. Pero ngayon, buhay siya dahil andyan at nakikinig sa inyo. Okay. So, pinagdadasal po mabuti natin naman yung recovery na and complete nakarecover healing na, ng ating oo. kapatid sa PPJ. So, alam po namin ang kalungkutan, pero kasama po natin ang Panginoon at ang mga kabarkada kay Kristo.
Okay, welcome po. Actually po, nagalmusal pa kami doon na Brother Charles nung nagmisa siya mong Pep. Sinama niya ako doon nung 2 days ago, no? Ang ganda na siyahan ako nung makita ko silang nagsisimbahan. Dami Yes. nila, no? Ako siguro after Christmas na kaming makadalaw kasi busy sa cathedral community para sa aming mga simbang gabi masses po. Okay, from 5755 naman, sabi niya, Maya pabengi po, ing gospel po tungkol yaking pamamuri ning Birhen Maria king kaya panat ganakaning Gino. Bistaman babaya era didi nan ulaga ding Hudyo kanitang panahon na ita, ya pamurin ing mepili para ibait ne ing kabubugtungan ning Gino para makisaut ya kaya katamo. Makanyan mo rin itamong talasal pantayan ng Kristo dinina nakatamong meto nga bien ning Gino banting upayang sesentayat pakaban makaugme king kaburyan ning Gino. Salamat po. Ayan. Magandang reflection po ang binigay sa atin ng ating texter. Si Brother Mix po ba yon? Oo, palagay ko. Okay, sa jail ulit, sabi niya, Sir Charlie, table sa Pampanga Provincial Jail. Yes po. Bakasyon lang po kasi, no? Wala yung mga karpintero namin nakabakasyon din. Pero noted po yung na-text ninyo na kailangan po natin ng isang altar table para sa mga misa natin sa PPJ. Oo, okay. At kasama na po yung lectern nun, yung ambon, kung saan ipoproclaim yung Word of God. Sige. Okay, from 3165, good evening, Sister Son. Ask ko lang, pag iniisip mo ang isang tao, iniisip ka rin ba niya? Thanks po. Hala, Sister Son. Posibleng Maybe. pwede, posibleng hindi po, no? Oo. Pero kung minsan po, meron tayong tinatawag na mental telepathy, no? Kapag inisip mo yung tao, and then parang magre-respond siya, no? Parang may connection yung mga minds natin. Oo, totoo yan. Okay, sige. I-continue natin ang pag-discuss sa hymn Yes, na Sister Son. kinanta ng mahal na ina, no? Makikita po natin dun sa hymn na yon ay saya, pagpapasalamat, thanksgiving, no? At confidence sa strength ng Panginoon. And then victory over mighty and exaltation of the weak, no? Yung mga hungry, yung mga childless. So ang Panginoon talagang tinaas niya yung mga mahihirap, no? To give them a glorious throne, sabi nga. Yung mga maliliit sa lipunan, maliliit no? sa lipunan, no? Ang mga kababaihan, mga nabiyuda na, mga bata, mga may sakit, mga walang sinasabi sa lipunan. So ito po yung iniaangat ng ating Panginoon. At isa diyan ay ang ating mahal na Birhen, no? Meron po tayong tinatawag na anawim, no? Yung mga taong mahihirap, pero yun ang tawag. hindi nila iniaalis ang kanilang ugnayan sa Panginoong Diyos, ang kanilang pananampalataya sa Diyos, in spite and despite of the many problems, difficulties, and challenges na hinaharap nila sa buhay nila. Nakakapagtaka din yon, tsaka makikita natin ang lalim ng kanilang pananampalataya, no? Kasi kung tutusin para bang hindi ka magtataka kung ba't nawalan sila ng tiwala kasi yung dinaranas nila. Pero sabi mo nga, in spite of that, hindi sila nawalan ng tiwala, kung hindi mas lalong malalim pa ang kanilang pananampalataya, then that is something. Yeah. Diba? And then meron akong striking verse na narinig doon sa kantikel ng mahal na Birhen, no? Yun daw mga palalo, parang ibinabagsak, something like that, no? Oo nga, no? So para bang ang Panginoong Diyos mismo ay nire-remind tayo kapag sobra na yung ginagawa natin, no? Nung dinatnan mo rin siguro ito, Sister Son, kapag bibili ka ng bigas noon, hindi naman 4 kilo, di ba?
Merong mga ano, sukatan, Pati. meto nga pati, Oo, ganyan, gatang, no? Gatang, yan. So, ibubuhos Asa. yung bigas doon sa lalagyan. And then, meron silang pangalos. Kakalusin nila yung para eksakto yung yung bigas na bibilhin mo. Parang ganyan din yata ang Panginoon, no? Kapag sumosobra na tayo ay gagawa siya ng paraan. Parang gigisingin niya tayo at sasabihin niya, hey, nandito lang ako, ang iyong kaibigan, ang Diyos, no? Hindi lahat ay para sa iyo. Siguro parang hindi ka na nakaapak sa ano ba 'yon? Sa lupa. Sa lupa, 'di ba? Kung minsan ginagamit din 'yun ng mga artista pagka sumikat na sila, parang nakakalimutan na yung mga taong tumulong sa kanila, naglagay sa kanila sa taas, no? And then parang hindi na sila yun nga nakaapak sa lupa. Parang ganun din po nangyayari din sa atin 'yon, 'di ba? Minsan. Noong ano ito, Sister Son, noong sa Prison Awareness Month, no? Nagpa-contest kami ang University of the Assumption sa mga kapatid natin sa PPJ, no? Isa sa mga contest na ginawa ay yung essay writing, no? Essay writing. And then nung pinajudge ko ito sa mga teachers para piliin yung mga mananalo. Mugto yung mga mata ng mga teachers, no? Halatang umiyak. Kasi natatouch daw sila sa mga binabasa nila, no? Sabi nila, Kuya, we could not really imagine na ang mga sumulat dito ay mga kapatid natin na nasa piitan. And then napakaganda ng mga reflection nila, no? And then meron silang nabasang essay na hindi pasok sa top 3, pero sabi nila, Kuya, pwede ba nating bigyan ng special prize ito? Kasi napakaganda ng kanyang sinulat, no? Sige, para bang ang sinasabi niya ay noong pinasok siya sa piitan, parang yung denial na bakit nandito ako? Pero and then na-experience din niya yung takot, no? Ano kayang gagawin nila sa akin? And then yung first day daw niya doon, tinawag sila, no? And then yung kaba daw niya ay nasa puso niya, no? And then afterwards na realize niya, tinawag sila para magdasal. Parang mag-charismatic, mag-gospel sharing. And then sabi niya, siguro kaya dinala ko ng Panginoon dahil naging palalo ako. Ginigising niya ako ngayon para ituwid ko ang buhay ko. And then, dito pala, nakita kong tunay na mga kaibigan, mga kapatid, at mga Kristiyano. Napakaganda po niya, no? At sabi niya, magbuhat noon ay natuto siyang magpasalamat at magbigay papuri sa Panginoon, no? In spite doon sa pagkukulang na gawa niya sa kanyang buhay. So parang talagang pinili siya na mapunta diyan, no, para may malalim na dahilan. Actually, lahat naman nangyayari sa atin may magandang dahilan in the end, no? Kasi pagka bago-bago, syempre titingnan natin, makikita natin mga negative. Pero in the end, may mangyayaring maganda na kagaya nga nung sinyaring mo, no? At nakikita po natin ang criteria ng pagpili ng Panginoon. Hindi kagaya ng criteria ng mundo. Yes. Tayo kasi pag pumili tayo, yung mayaman, yung matalino, 'di ba? Kahit sa pagpili ng yung mga kabataan, 'di ba? Sa pagpili ng boyfriend, girlfriend, gano'n ang yung pogi, yung mayaman, yun ang unang criteria nila Naging miyembro ako ng mga judges sa pagpili sa isang outstanding citizen, no? Hindi ko nasasabihin kung anong bayan or syudad, no? Sige. Para bang taon-taon pipili sila ng mga outstanding citizen at sila'y pararangalan, no? And then usually yung first day ng yung committee meeting,
Uupo lang ang mayor as an observer at ibibigay lang niya yung kanyang insight, no? And then afterwards, bahala na yung committee sa pagpili para walang attachment yung mga government officials, no? Oo. Pero nung yung hindi ko makakalimutan yung sinabi nung mayor noon. Ang qualities lang ba ng pagpili natin sa isang outstanding citizen? Siya'y nakapag-aral, siya'y mga medalya, siya'y may ganitong achievement, sabi niya. Wala ba tayong mapili na outstanding citizen na kutsero siya? Nagwawali sa kalsada? Baka nagtitinda sa palengke or ganito. Hindi siya nakapagtapos or hindi siya mayaman, pero malaki yung naitutulong niya sa ating komunidad, sabi niya. Oo nga, no? Alam mo, ang isang nanay sabihin mo ng isang simpleng nagtitinda sa palengke, maaaring nagtitinda ng tinapa, ng gulay-gulay, and yet napagtapos niya yung mga anak niya, Yes, and then yung mga anak niya, mga titulado na at nagsisilbi sa bayan. Aba, pwedeng gawing outstanding ang ganon. Pero sa tingin natin, paano magiging outstanding yan? Nagtitinda ng tinapa sa palengke. Ganon ang sasabihin natin Yun ang sinasabi mo, Sister Son, na ang pamantayan ng Diyos ay iba sa pamantayan sa ng tao, atin. no? So siguro mag-isip-isip din tayo. Ituwid din natin ang ating mga pamantayang ginagamit ayon sa pamantayan ng ating Panginoon. Yun nga po, no? Siguro po, napakaganda yung makita nating pamantayan na ginawa ng Panginoon at nakita natin kay Mama Mary. Yun nga ang sinabi ni Brother Charles kanina, yung humility, no? Ng mahal na ina. Napakagandang pagparisan po yan sa atin. Sabi ko nga, mahirap, pero kaya natin. Kaya natin. Kakayanin at kayang-kaya natin. Through the grace of God. Yes. Kasi kung tayo lang, hindi. Kasi parang by nature. By nature ang tao yung ay pride ganyan. natin. Parang namana yata natin yan kay Adan at Eva. Yung pride, no? Kaya, yun, totoo po, by nature, mahihirapan tayo. Pero magagawa natin, no? Kahit pa konti-konti lang. By the grace of God, sabi mo kanina. And then, of course, matatamo natin yan through prayers, no? Kapag tayo nananalangin, no? At ang pagdadasal lang po ay hindi lang kapag may hinihingi tayo sa Panginoon, no? But rather, let us make it a habit, no? Maging parte ito ng buhay natin, no? At kapag ginabayan tayo ng Diyos, wala pong imposible. Okay. So, napakaganda nga po ng ito, yung Mary's Canticle, no? Ibabalik ko dun sa gospel kahapon kasi magkadugtong, no? Di po ba kahapon na nabanggit ni Brother Charles ang gospel, ang pinag-usapan natin, yung pagbisita ng mahal na ina sa kanyang pinsan na si Elizabeth. At ang anak noon na pinag-usapan nila ay si John, isang propeta. Pero ngayon naman, kay Mama Mary, yung bata, talagang siya na ang Emmanuel. No? So, tumaas. Yes, no? yes. Kung kahapon, isang prophet si John, ngayon Emmanuel na. No? Isang Savior, Messiah. At ang kapanganakan ng Savior na yan ay pagdiriwang na natin sa darating na Biyernes, no? Ayan na po, sa araw ng Kapaskuhan, no? So meron din pong tumutuligsa sa atin kung minsan sasabihin niya, paano ninyo alam na December 25 nga pinanganak si Jesus? Oo, narinig ko na nga yan, may nagtatanong nga, sige nga, So, ito po ay mga selebrasyon ng mga pagano na Christianized, no? So, during the pagan times, at kapag na-experience na po ng mga tao ang lamig ng panahon, no? They worship the sun. They worship the sun god. No? Pero ang Kristiyano po, pinalitan ang pagsamba ng mga tao noon, ng mga pagano sa Diyos-Diyosan nila ang araw.
pinakilala nila ang Panginoong Hesukristo, Oh. the Son of God. Mm-mm. At binigyan po natin ng titulo ang Panginoong Hesukristo, Mm-mm. that He is the Son Son of of- Justice. Oh, Ang okay. araw ng katarungan, no? Mm-mm. At yun nga, pinalitan yung pagsamba Mm-mm. ng mga pagano sa Diyos-Diyosan nila, sa Sun God, Mm-mm. sa paggunita natin sa kapanganakan Oo. ng Son of God, who is also the Son of Justice. Mm-mm. Kaya December 25 po. It's not the exact date kasi Oo. iba po yung kalendaryo nila noon, ibang Oo, kalendaryo iba, natin oo. ngayon. At wala pa namang birth certificate yata noon para punta tayo sa NSO to check kung December 25 nga si Jesus. Oo. But what is beautiful is, once in a year, we commemorate the birthday of the Oo. Lord. Oo. At siguro, mas bigyan natin ng pansin or bigat yung dumating siya. No? Yes, Of course, secondary na rin yung kung kailan, kahit tayo, yung birthday natin. Pero ang importante, andito ka, pinanganak ka sa mundo, Yes. no? At- Mas importante. At hindi lang siya pinanganak kung hindi dala niya ang kaligtasan para sa Oo. lahat. Oo. So, yan po, no. Naku, napakaganda talaga ng celebration natin yan, no. Isa sa minana natin, no, itong pagselebra ng ganito na kailangan nating mahalin at kailangan nating ba yun, i-preserve, Mm-mm. no, itong mga namana nating tradisyon na to sa mga ninuno natin, yung pagselebra ng kapanganakan. So, dalawang simbang gabi na lang, Sister Oo, Son. nga, bilis Nakapitong, naman, oo. nakapitong misa na tayo at Oo. dalawa na lang. Konting sakripisyo na lang para sa pagpupuyat, Oo. sakripisyo para i-celebrate ang kapanganakan ng Panginoon. O sakripisyo ba 'yon? For us, no, parang hindi man natin naiisip na sakripisyo, no? Yes. Kasi pagdating mo dun sa simbahan, masaya ka, kapiling mo yung Panginoon, alam mo, may hope ka, darating yes. may darating siya. Importante yung nakakaramdam ka ng hope, eh. Yung saya na inawit ng Panginoon, ng mahal na Birhen sa kanyang Magnificat. Ito, Sister Son, ay isa sa mga characteristics ng Advent. Di ba, yung tuwa or joy, no? Kaya yung simbolo ng Adbyento, nakikita natin na isa sa mga kandila ay kulay rosas. Oo, yung That pangatlo, is no? that is the color of joy, no? Oo, rejoice. At yung third Sunday of Advent, tinawag natin Gaudete Sunday, the Sunday of joy, no? So dapat matuwa tayo, may kagalakan sa puso natin, kagaya ng mahal na Birhen, para sa paggunita natin sa Kapaskuhan at sa paghintay natin sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Oo. At yung pagkatapos yata ng third Sunday na Gaudete, no, Rejoice, yung pang-apat na Sunday, para bang sure na tayo na darating na Yes. sa pagdating ng fourth Yes. Sunday, no? O yan ang adapin. Oo, kumbaga sa ayan na talaga. Ayan, no. Okay, naku, tamang-tama lang tayo. Sige, may announcements pa ba bago tayo magpaalam and closing prayer? So ipagpatuloy lang po natin ang ating paggunita sa 9 na araw na simbang gabi, whether ito ay kapag gabi or sa madaling araw, basta ito po ay misa ng simbang gabi. And then hindi po matatapos sa simbang gabi kung hindi yung misa ng Kapaskuhan, no? Whether ito po yung Vigil Mass o kaya yung Midnight Mass o kaya yung Dawn Mass, yung madaling araw, or yung misa ng araw ng Pasko mismo, no? Yung So mismong, kasi po morning iba-iba yung mga readings noon, no? Gospels, oo. Gospel readings, no? So enjoy po natin ang ating pagdiriwang sa Pasko. Basta meron akong gustong isang OPM na tungkol sa Pasko. At Ano yun? sinasabi niya, marami daw yung mga nagiging problema, no? Pero yung sa chorus niya, sabi niya, sapat nang si Jesus ang kasama mo,
tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Oh, ang ganda. So, Oh, magandang it's a gabi good, po nice at Christmas song. magdadasal po tayo bago tayo magpaalam. Oo. Okay, dahil Brother Charles, sa 2 araw na nating pinag-usapan ng mahal na ina, so gusto kong i-pray ngayon yung favorite kong Marian prayer. Okay. Memorare. Memorare, Yan. yes. Isa sa favorite kong ano ito, napakaganda po. Sige po. Samahan po ninyo kami. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Inspired by this confidence, I fly to you, O Virgin of Virgins, my Mother. To you I come, before you I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in your mercy, hear and answer me. Amen. Amen. Oh, napakagandang prayer. No? Okay, sige, paalam na tayo. So, sa mga kabarkada, kapatid, kaibigan kay Kristo, 1 oras na naman po ang nakaraan at nagsama-sama po tayo sa talakayan natin sa salita ng Diyos dito sa Barkadahan kay Kristo. Bukas po ulit, Miyerkules na po ng Disyembre 23. Okay. So, magsama-sama po ulit tayo sa Barkadahan kay Kristo. Okay, maraming salamat po. Sana po may natutunan tayo sa Magnificat, ang awit ng ating mahal na ina. No po? At kapag umaawit tayo, of course, masaya tayo. Sana po lalo na tayong napili na maglingkod sa Panginoon. We should accept our mission with joyful heart and with thanksgiving to the Lord. Kagaya po ni Mama Mary na napili ng Panginoon. Okay, maraming salamat po. Ito po Sister Zon Kayanan, nagpapaalam na sa programang Barkadahan kay Kristo. Good night po, goodbye, and God bless. Maya Pabengi po.